Ang ginuman sa French. Gino Mana! Sa Ginebra. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Isa sa ipapakita ebidensya ng prosecution sa impeachment trial ang umano'y high-end condominium unit na hindi umano tugma sa inilabas na Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni Chief Justice Renato Corona. Pero giit ng depensa, idineklara raw ito ni Corona sa kanyang SALN. Gaano nga ba kahalaga ang SALN, lalo na sa mga matataas na opisyal ng gobyerno? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang nag-iisang kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Ate Sue. Ayan, isa po sa mga nakatalang mga grounds laban kay Chief Justice Corona ay ang sinasabing hindi pag-file ng tama ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Unang-una, Attorney, ito ba ay standard form na kailangang isubmit? Oo, actually sa lahat na pumapasok sa pamahalaan, yung SALN, isang dokumento po yan na required sa ilalim na batas na dapat i-file at i-submit ng bawat taong magtatrabaho, whether elected official siya or appointed official or isang clerk. Yan. So ito ay required mismo sa ilalim ng ating konstitusyon at sa mga batas natin, specifically yung Republic Act 1319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ang Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So hindi naman yung matataas lang ng mga opisyal, So, pati mga- lahat ng empleyado. So ano ba yung SALN? Madalas natin ito narinig. Yung SALN po, sinumpaang deklarasyon na lahat, sasabihin mo, lahat ng iyong ari-arian, sweldo, lahat ng sources of income, kunwari may business kayo, may business, pati na rin ang asawa ninyo, lahat ng pagkakautang ng isang public official. So itatala ninyo lahat ng real property, magkano nyo nabili, magkano na ang current value niya, may improvements ba. Ganon din sa personal property, bumili ba kayo ng mga kotse, ilang kotse, kailan, magkano nabili. Kung magkano ang cash ninyo on hand, magkano ang nasa bangko, magkano mga investments, may utang ba kayo, kaya nagiging net worth, ina-add nila lahat yon minus lahat ng pagkakautang para malaman nila kung magkano ba ang ipinasok ng isang tao bago siya na-employ sa gobyerno at kung magkano year to year at kung magkano pag umalis na siya sa pamahalaan. Bakit kailangan itong SALN? Well, especially nga for government employees, ito ay isang paraan siguro kung paano makikita yung kung ang isang tao na nagtatrabaho sa gobyerno nasasabwat sa graft and corruption. Dahil kung yung sweldo niya at yung mga, kahit na may business pa siya, pero maliit lang ang kita nito, kumpara sa kanyang mga ari-arian, nasa ilalim na batas natin na kung talagang hindi proportionate yung pagpasok ng pera at ang pagbili ng mga ari-arian, nagkakaroon ng presumption ito ay ill-gotten wealth or nagkaroon nga ng graft and corruption. Kasi nga kung ang sweldo mo, 1 milyon lang sa isang taon, tapos ang property mo katakot-takot na kondo, katakot-takot na kotse, taon-taon umaalis kayong pamilya to go to Europe, kailangan ipakita mo at ma-explain mo kung paano mo ito na-afford sa maayos na paraan at kung hindi ikaw tumanggap ng pera, di ba, nag-under the table. Kasi hindi naman ibig sabihin naman palagi na kung malaking discrepancy, guilty na kayo. Kasi meron namang ibang mga paraan kung paano nagkakaroon ng, di ba, kung minana mo, yung mga ganyan, nagkaroon ng donasyon. Pero kailangan i-deklara. So, kung masyadong malaki nga yung difference, maaaring maging basihan to ng pag-forfeit ng mga properties ng isang government official sa ilalim ng batas natin. Katulad sa kaso ng dating Presidenteng Marcos, ito yung ginamit na basihan para hulihin nila yung mga nasa loob ng mga Swiss bank account, for example. Kasi nga, yung bribery, yung graft and corruption, napakahirap po yung patunayan sa korte. Pero sa alam po natin, medyo very rampant sa pamahalaan natin. Kaya nga, ginagamit din yung SALN sa pag-conduct ng mga lifestyle check at para nga makita kung ano ba yung sinumpaan mo na yun lang ang pera mo at kung ano yung nakikita ng mga tao. So, Attorney, ano na mangyayari kung ang isang government official ay hindi nag-file ng kanyang SALN, especially kung medyo mataas yung pwesto sa gobyerno? Well, napaka-importante nga ng SALN na kung ikaw hindi nag-file nito, maaari itong ground para matanggal ka sa
serbisyo. Pwedeng may kulong, pwedeng may fine, pwedeng both. Pero kahit na hindi ka kasuhan ng kriminal, pwede kang maging ground to para matanggal ka sa serbisyo. Oo. So, pwede matanggal ang Chief Justice kung hindi siya nag-file nito. Dahil ito yung isa sa mga kinu-question sa kanya Sa ngayon, di ba? palagay ko, nung una nga natin narinig yung na nagkaroon nga ng articles of impeachment at sinabi ng isa doon na yung SALN ay hindi nag-file. Actually, sa akin, yung unang... Narinig mo yun? Yung unang narinig ko, actually, yung pinakamalakas na ground siguro yung hindi pag-file ng SALN because it's either there or it's not there. At kung nga nang sinabi natin, ito ay required sa ilalim ng batas natin. In fact, under the Constitution, every public official is required. Pero sabi nga, yung disclosure sa ilalim ng Constitution, yung presidente, yung vice president, at saka yung mga justice ng Supreme Court, maaari nilang i-regulate kung paano mo i-disclose sa publiko yung SALN mo. Kaya nga, ang Supreme Court nga nagsasabi, bakit yung mga Supreme Court, justice, walang SALN? Actually, meron, pero sa clerk of court ng Supreme Court nila fina-file. At mula nga noong 1989 hanggang 1992, naglabas sila ng mga resolusyon na sinasabi nila kung ano yung procedure para i-produce to. So, kung kailangan ng kopya. magbigay ng request, kailangan sabihin kung saan gagamitin ang pagkuha ng SALN. Kasi sabi nila, nagkaroon sila ng mga eksperyensya na ginagamit yung SALN para manakot ng justice, mang-harass, mang-intimidate. So, sabi nila, kailangan merong ganitong klaseng procedure. So, hindi ko alam kung may categorical statement na, or I think sinabi niya nagpa-file siya ng SALN niya, pero nasa clerk of court. Hindi pa lang nila linalabas. At sinasabi nga na, siguro, sabi nga ng iba, ba't hindi pa niya inilabas para matapos na? Yes, Well, I think kung narinig niyo naman si Senator Enrile na nagagalit dun sa mga prosecutors, yung rules of impeachment, di ba? Sinasabi, bawal i-discuss yung mga yung merits, merit ng kaso. At ito ay nag-a-apply hindi lamang sa prosecution, pero pati dun sa taong nai-impeach. So, I think at this point in time, Referring to ano? baka medyo late na for him to produce his SALN. Siguro, sa trial na lang niya ilalabas. Okay. Although, syempre, natatakot yung ibang tao. Naku, panghalos, habang hindi linalabas yan, baka dinodoktor. Oo nga. Ganun Kaya nga, madadawit may si clerk of court din naman yan, kung gagawin niya Kaya yun. nga may mga ganun sinasabi. Baka, naku, pagka ano yan baka dinodoktor na. Anyway, so titingnan nun natin yung mga mangyayari sa mga darating na araw sa pagsisimula ng impeachment Oh, at trial. malapit na. So, siguro lahat ng tao ay susubaybay at medyo natetense na siguro ang marami dyan. Lalo na yung involved, syempre, di ba? Maraming salamat, attorney. Ayan, sana po marami kayong napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin ngayon. Maraming salamat, attorney Gabby. Samantala, abala na po ang mga kapuso nating Chinese-Filipino ngayon dahil Chinese New Year na po sa January 23. Kaya mga sumasayaw sa Dragon at Lion Dance, todo practice na ngayon. At heto, papakita sa atin na Drew at Arn ang paggawa ng mga costume para dyan. Good morning, guys. Morning. Alright, good morning mga kapuso. Salamat, Miss Sue. At pagsabit po ng January 23, ako malapit na po ang Chinese New Year. Kapag Chinese New Year, pagsabit po ng petsa na yan, ang hindi talaga mawawala ay ang paputok, tikoy, at ang mga masigla at nagbibigay sa atin ng swerte na Lion and Dragon Dance. Now, ngayong medyo 2 weeks before Chinese New Year, nako, magpapapatok na kami ngayon ng impormasyon tungkol sa Chinese New Year. Di ba, Arn? Hi, good morning, Drew. Yan, good morning. Yung may mga lion dancer na yan, pare. Ganda, Oo. no? Malulupit talaga yan, di ba? Yes. Anyway, mga Alam mo, kapuso. pare, nag-aaralan ko na nga yung dance step nila eh. That's right. Para sa New Year nila, ako lang mismo sasayaw. Ikaw na mismo sasayaw. Yan, syempre, aralin natin yung kanilang mga dance steps at hindi lang yan, pwede rin natin malaman kung paano nila ginagawa ang kanilang mga costumes. Yes. Right in the comfort of your home. Basta meron lang kayong sewing machine. Ako, pag-uusapan po natin lahat yan sa aming pagbabalik dito sa Quezon City. Balik muna tayo sa studio. Advance Chinese New Year. Kaya-kaya ko yan, Drew. Kaya. Ang maunang balita sa umagang ito. Ilang stall sa loob ng South Terminal Commercial Center sa Pasay, nilamon ng apoy, paputok, hinihina ng sanhi ng sunog. Ang latest sa pinangyarihan ng sunog, ihahatid live. Janelle Manahan, humingi ng tulong sa CIDG para mapanagot ang nag-upload ng pribadong video nila ng nobyong si Ramjen Revilla. Shooting ng The